unang-una, nais ko uling sabihin na hindi ko talaga ibinoto si BBM. Lene ako eh. Sorry lugmok yung iniwanan ng nakaraang ating administrasyon. Kailangan natin uling lumabas ng bayan, hindi natin sila papupuntahin dito. Tayo na yung manghihikayat. Gano'n naman pag nanliligaw, di ba? Magandang umaga, sir. Ayan, nakita na naman muli tayo. Ayan, dahil nga po may itatanong po kami dahil patungkol dito sa sinabi ni Pangulong Duterte na panay travel lang daw ang ating Pangulo. Ano masasabi natin doon? Okay. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po yung dati ninyong nakaniig at napanood. Meron po ako ilang mga issue, no? At unang-una, nais ko uling sabihin na hindi ko talaga ibinoto si BBM. Lene ako eh. Pero hindi nakakahulugan ito na hindi natin siya dapat suportahan. Bilang Pangulo, bilang Pangulong inihalal ng ilang milyon na ating mga mamamayan, sa tingin ko lang, dapat bilang Pilipino, suportahan natin ang lehitimong halal ng bayan. So yung tanong po ninyo, dapat bang mag-travel ang ating Pangulo? Una, sa tingin ko, alam naman natin, lugmok yung iniwanan ng nakaraang ating administrasyon. So, ibig sabihin, tayo unti-unti uling babangon. So, sa pagbangon na yan, kailangan nating manghikayat ng mga investor para sa ating bayan. Kung mapapanood ninyo, sorry po iniiwasan yung dating Pangulo eh. Kung tuwing siya ay dadalo sa ilang mga pagpupulong, kung mapapanood ninyo, talagang tumatalikod yung mga tao. Parang ayaw siyang kausapin. Hindi ko alam kung bakit. Ibig sabihin nun, bumaba ang ating investor. Bumagsak ang ating ekonomiya at tumaas talaga yung ating mga bilihin. So ibig sabihin lamang, kailangan natin muling hikayatin ang mga dati nating kaibigan na suportahan muli ang ating bayan na nagbabago. So kailangan natin uling lumabas ng bayan, hindi natin sila papupuntahin dito. Tayo na yung manghihikayat. Gano'n naman pag nanliligaw, di ba? So tayo, pero mas marami dyan, ang tingin ko lamang ay sila yung nanghihikayat sa atin upang pumunta sa kanilang bayan. Una, kailangan yan upang manghikayat ng mga investor at ikalawa, upang paigtingin muli yung ating pagkakaibigan sa mga bayan na ating mga dati nating kaibigan na ngayon dapat pa natin palaputin ang ating pakikipagkaibigan sa kanila. Sir, anong masasabi mo, sir, sa bali kasi ang nakuha niyang pera kabuuan sa kanyang mga travel na nadala niya sa Pilipinas ay 306 billion. Ganun po kalaki. Saan, di ba, binabati ko siya kesyo panay travel, panay gastos na naman daw. Okay. So tingin ko lang, maliit pa yung nakuha niya na yan eh. Pero syempre, marami pa dyan mga pangako pa. Hindi naman biglaan ibibigay eh. Tingin ko mayroong proseso. So dahil diyan sa muling pagtitiwala, kailangan buuin muli yung tiwala eh. Dahil sa nabubong tiwala na yan, muli madadagdagan pa yung ilang mga investor sa atin. Ibig sabihin, magkakaroon na uli ng trabaho ang ating mga mamamayan. Trabaho na kung saan makakabili tayo ng ating mga basic na pangangailangan. Totoo talaga na tumataas sa mga bilihin. Hindi naman sa Pilipinas lang nagkakaroon ng pagtaas sa mga bilihin. Buong mundo ay apektado ng nangyayari na yan. So tayo sumasabay. Kung kaya, maraming mahirap, pero alam nyo naman, yung poverty incident natin ngayon ay bumababa. Ibig sabihin, unti-unti, umangat na tayo. So, ilang taon na ba si Presidente BBM ngayon? Wala pa namang 5 taon, di ba? So, syempre, katulad ng bata, unti-unti yung naglalakad. So, tingin ko lang, maliit pa yan. Darating pa yan. At yung mga travel niya na yan, nakaplano na yan eh. Planado na yan, na hindi yan, bukas makaalis ako Hindi. May plano po yan para talagang hikayatin ng mga investor para sa ating bayan. Sir, ano naman masasabi mo dahil yung pagpunta niya at mismo siyang inibitahan ng Germany. Yes. At biruin nyo hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos na magtayo ng mga planta dito sa bansang Pilipinas. Yan.
napakaganda po na hindi si Bongbong, ang ating Pangulo, ang nagpresenta, kundi inimbita ang ating Pangulo na pumunta doon. At kagandahan dyan, ay nag-aalok ang bansang Alemania na magtayo dito ng mga pabrika. Ibig sabihin lamang, magkakaroon ng trabaho ang ating mga mamamayan. So dagdag yan sa employment rate natin na unti-unti umangat ang ating employment rate. Hindi ko lang sabisado yung datos o yung mga data, pero unti-unti tingin ko mas makakadagdag yan. Alam naman natin ang teknolohiya ng Alemania, superb yan. So ibig sabihin, transfer of technology. So ibig sabihin, yung kanilang teknolohiya ay makukuha rin natin. Yung mga Pilipino ay mas matututo ng teknolohiyang Alemania. So mas okay sa akin yon. Tama lang na hindi lang Alemania siguro ang magkakaroon dito. Sir, nabanggit niyo po kanina, dati po kayong Leni supporter. Ano pong nag-udyok sa inyo na sumuporta sa gobyerno o kay BBM ngayon? Hindi lang dating supporter ni Leni, no? So kasi naman, nanahimik naman si dating Vice President Leni, no? Nanahimik siya. At siguro naman meron din siyang ilang programa na hindi ako kasama doon sa programa na yon. Sa ngayon, hindi rin ako kasama sa programa ni BBM. Pero siya ngayon kasi ang ating Pangulo. So tingin ko lang, mayroong ilang programa, katulad po nito, yung online registration, isa ito sa primary na kailangan i-beef up yung database ng ating mga senior citizen. Nang sa ngayon, malinaw kung paano ipaplano, kung paano gagastusin ng ating pamahalaan yung allocated na budget intended for the senior citizen. So kung meron tayong data, so alam natin kung saan gagastusin. Tamang gastos. Ito yung chunk para sa medicine, ito yung para sa livelihood, so on and so forth. So isa ito sa sinusuportan ko sa programa ng ating pamahalaan. Ikalawang dapat kong suportahan siguro, pero hindi pa kasi ako involved dito, yung pabahay. So marami sa ating mga mamamayan ang walang bahay. So malungkot yan, di ba? Malungkot yan sa ating mga Pilipino. Mga karpintero, walang sariling bahay, di ba? Meron ngayon mga housing program na unti-unting dinidevelop natin. At tingin ko naman active dito sa atin yung NAPSI, National Anti-Poverty Commission, na unti-unti binabago nila yung mga programa, hindi naman binabago, mas ini-improve ang mga program na tingin ko dapat nating suportahan yan. Kung sino yung nakaupo, pero syempre, hindi nangangahulugan ito pagka nagkaroon ng hindi magandang ginagawa ang ating pamahalaan, tama lang na tuligsain din ang ating pamahalaan. Bilang isang democratic country, kung ano yung dapat papakinggan ni President. Kasi marami siyang mga kordon na minsan posibleng magatungan siya na dapat ipaalam din natin direkta sa kanya. Alam naman natin na malawak yung kaisipan ng ating Pangulo, alam ko makikinig siya. Mas makikinig siya sa mas nakakaraming mga mamamayan. Ayun, sir. Mensahe nyo na lang po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Yan. Magandang umaga po, Ginoong Pangulo. Unang-una po, sinusuportahan ka namin sa iyong mga programa at sana po, suportahan nyo rin yung aming mga programa. Lalong-lalo na po yung kalusugan, Mr. President. Napakahalaga po ng kalusugan ng ating mga mamamayan. Sapagkat unang-una, kung hindi malusog ang ating mga mamamayan, hindi malusog ang ating sabayanan. Sana po mas bigyan ninyo ng priority ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Isa po akong advocate ng anti-smoking. So, sana po, supportahan nyo yung tama naman na sinusuportahan ng DTI na ipagbawal na rin talaga yung paninigarilyo kung saan-saan at pagtaasan ng tax. Kasi yung pagtataas ng tax sa sigarilyo ay mas makakakuha tayo ng enough na budget para gamutin yung mga tao nagkakasakit dulot ng mga non-communicable diseases. So, mahal na Pangulo, pinapanalangin po namin kayo na sana ay mas lumawig ang inyong buhay at sana po mas ipalawigin ninyo ang inyong programa na talagang nakabatay sa pangangailangan ng ating mga mamamayan.